Ang katotohanan sa lahat ng ito, bawat tao ay may kanya-kanyang milyong bersyon ng katotohanan na nakabatay sa kanyang pag-iisip, damdamin, kagustuhan, nakikita at naririnig, at naiipon sa kanilang personal na imbakan ng alaala. Ang aking katotohanan ay nagiging ang katotohanan dahil kapag ito'y naipasok sa isip, hindi na ito nagbabago maliban kung mapalitan ng iba o mas malakas na impluwensya. Ang impluwensyang ito ay ipinapasok sa pamamagitan ng keyboard, ng pisikal at pinong pandama habang ang isip ang siyang nagtatype. Nakikita ko ang aking katotohanan, naririnig ko ang aking katotohanan, nararamdaman ko ang aking katotohanan, nalalasahan ko ang aking katotohanan, sinasabi ko ang aking katotohanan, at iniisip ko ang aking katotohanan. Si Maya, ang mapanlinlang na enerhiya ng kataas-taasang persona, ay madaling nahahak ng isip ng lahat ng nabubuhay na nilalang. At ipinapasok ang virus ng huwad na ego upang paniwalaan ng walang hanggang nilalang na siya ang materyal na katawan at isip, at na ang layunin niya sa buhay ay makahanap ng kaligayahan sa materyal na dimension. Ano ang magpapasiya sa akin? Kasama sa virus na ito ang mga utos na hanapin ang kaligayahan sa pamilya, mga kaibigan, kayamanan, kasikatan, kapangyarihan, kagandahan, edukasyon at iba pa, habang hinaharangan naman ang espiritual na katotohanan. Pagkatapos, nagpapadala si Maya ng walang katapusang spam ng ilusyon sa isip tungkol sa kung paano makakamit ang kaligayahang ito. Ngunit ang mirage na ito ay laging naglalaho at nananatiling hindi lubusang natutupad. Isa lamang itong pansamantalang imitasyon ng walang hanggang espiritual na kaligayahan. Maaari kong piliin, tanggapin o tanggihan bilang katotohanan ang walang tigil na daloy ng mga kaisipang pumapasok at dumaraan sa aking isip. Kung mai-install ko ang antivirus ng espiritual na pananaw na kayang makalusot sa tila hindi mapasok na firewall ng pansamantala at relatibo kaalaman at katotohanan. Sa kabilang panig ng firewall na ito na gawa sa ilusyon ay matatagpuan ang absolutong katotohanan na kayang palitan ang buong operating system ng nakakondisyong nilalang upang malinaw na maihiwalay ang absolute na katotohanan sa relatibong katotohanan. Isa sa mga nakamamatay na virus ng isip na naroroon na mula pa sa simula ay tinatawag na pagnanasa. Bhagavad Gita 6:6 para sa taong napagtagumpayan na ang isip ang pinakamabuting kaibigan, ngunit para sa taong nabigong makontrol ito, ang sarili niyang isip ang magiging pinakamatinding kaaway. Sa Bhagavad Gita 3:36, sinabi ni Arjuna, "O ina po ni Vishnu, ano ang nagtutulak sa tao na gumawa ng kasalanan kahit ayaw niya, na para bang pinipilit siya ng isang puwersa?" Sa Bhagavad Gita 3:37, sinabi ng Panginoon, ito ay walang iba kundi pagnanasa o Arjuna na isinilang mula sa pakikipag-ugnayan sa materyal na mga katangian ng pagnanasa at kalaunay nagiging galit. Ito ang mapanirang kaaway ng mundong ito.
Sa Bhagavad Gita 3.39, kaya't ang dalisay na kamalayan ng tao ay natatakpan ng kanyang walang hanggang kaaway na anyo ng pagnanasa na hindi kailanman nasisiyahan at nagliliyab na parang apoy. Bhagavad Gita 3.40, ang mga pandama, isip at talino ang pinamumugaran ng pagnanasang ito na siyang tumatakip sa tunay na kaalaman ng nabubuhay na nilalang at nagdudulot sa kanya ng pagkalito. Upang makontrol ang isip, kailangang mapalayas ang pagnanasa. Ano ang magpapasaya sa akin? Na nagpapanggap bilang pag-ibig sa loob ng material na dimension at mapalitan ito ng walang hanggang pag-ibig para sa kataas-taasang persona. Ano ang magpapasaya sa kanya? Ang sagot sa tanong na ano ang magpapasaya sa kanya ay matatagpuan sa transcendental na tunog na tanging siyang makapagbubura sa huwad na ego, pagnanasa, ilusyon, at lahat ng iba pang mapang-akit na programang nagpapanatiling naliligaw ang walang hanggang nilalang sa ilusyon ng ano ang magpapasaya sa akin. Ang pakikinig sa transcendental na tunog ang simula ng hindi nagkakamaling programang nagbabalik sa nilalang sa kanyang orihinal na kalagayan ng walang hanggang mapagmahal na paglilingkod. Sa lubos na kaakit-akit na kataas-taasang persona, ang mapagmahal na paglilingkod na ito ay nasa loob na ng puso at maaring mabuksan sa pamamagitan ng pakikinig sa transcendental na tunog. Haribol.